pinaka-brusco at pinakamagandang aesthetic na motor ng Yamaha sa hanay ng mga Mio Aerox 155S. Napukaw ang aking atensyon lalo na dito sa kulay puti. Magkano na nga ba ngayong taon? May nabago ba sa kanyang specs? Tara, bigyang silipin muna natin ngayong araw. Sa kanyang looks, wala pa rin namang pinagbago. Nandun pa rin yung angas, yung brusco ng motor na to. Sa katunayan, hindi naman lingid sa ating kaalaman na isa talaga ang Aerox 155 sa pinakamagandang aesthetic sa hanay ng mga Mio. Lalo na angat at litaw na litaw ang pagka-premium dito sa kulay na premium white. At dahil nga sa ganda ng kanyang aesthetic, ay talagang napukaw ang aking atensyon. Iba talaga yung dating. Pero syempre, yung ganda ng kulay na to ay may kaakibat na responsibilidad. Kapag ito yung kinuha nyo, ay talagang i-maintain na rin yung kalinisan niya. Hindi talaga natin ito pababayaan na madumihan dahil nga color white siya. Pero iba naman yung hatid na ganda ng motor na to kapag ito naman yung ginustong kulay natin. Kumbaga, satisfied ka na at wala ka nang dapat pang baguhin pa sa kanyang kulay. Aesthetic ng motor na to ay talagang isa din talaga to sa mga hinahangaan ng karamihan, lalo na dito sa kanyang bandang unahan, na talagang medyo bulky yung datingan niya dito sa unahan, brusko at talagang bagay na bagay sa kanyang malalapad na gulong. Talagang halata mong matibay yung motor. Siyempre, gawang Yamaha yan eh. Dito sa kanyang pinaka-head, napakaganda ng kombinasyon ng premium white at ang black. Siyempre dito, hindi yan mawawala yung kanyang smoke visor dito na maliit lang. Itong nire-review natin, hindi pa nakakabit dahil kakabit lang nila kapag may bumili or inilabas na ito sa kasa. Maliit na smoke visor pero malaking pakinabang nito lalo na kapag bumiyahe tayo tanghaling tapat. May iwasan natin yung sikat ng araw na diretsong tatama sa ating mga panel. Sa pamamagitan nito, maliwanag pa rin or maaliwalas pa rin natin makikita yung ating mga instrument panel. At dito sa kanyang bandang ibaba, ganoon pa rin naman yung kulay at syempre iba yung shape dito sa kanyang pinakabandang gitna, parang may tuka ng agila. So sa unahan pa lang maganda na yung disenyo ng motor na. Sa pagitan ng kulay white at black na color combination ay meron siyang mga deep line dito na nagpadagdag ng angas ng motor na to. Dagdag sa karakter niya ito at may konting mga kanto-kanto, mga edges. Dito lumitaw yung pagka-sporty design ng motor na to. At dito sa bandang gitna, bandang liig ay makikita natin dyan yung bilog na Yamaha logo. Kapag humarap ka dito sa motor, dito sa gawing kanan, ay makikita natin dyan yung decals na may tatlong kulay. Silver, gray, at kulay red na parang triangle yung shape. Kasama nito sa bandang ibaba ay nakasulat yung napaka-minimalist lang na Mio. At syempre naka-highlights yung Aerox, medyo malaki, at sinundan ng letter S na parang kulay red-orange yung pinaka-background. At dahil S version nga ito, so naka-ABS siya. At dito sa kanyang bandang gilid ay may decals lang yan. Napakalinis din at maayos tingnan yung kanyang headlight na naka-LED na. Napakaliwanag nito lalo na sa gabi at makikita mo din sa gabi yung magandang shape ng headlight niya. At makikita din syempre natin dito yung kanyang DRL or daytime running light dito sa kanyang bandang taas, parang kilay na paputol. At ang kanyang mga signal light naman ay nasa bandang ibaba na naka-bulb type naman. Pero ang mahalaga ay may hazard light naman ito. Nakakapakipakinabang lalo na sa gabi kapag nakahindo tayo sa mga alanganing lugar or sa madilim na parte ng kalsada. At syempre dito sa kanyang side profile, ito yung pinaka-poging angulo talaga ng Aerox 155. Ay makikita natin yung decals o logo ng Yamaha. So katamtaman lang yung kanyang laki. At may kulay gray na decals na karugtong nito. Malaking decals ng 155 na hinaluan lang ng kulay red-orange dito sa ibaba. At dito sa may pinakababa ay may decals na VVA or Variable Valve Actuation na isa sa mga features ng motor na to na nagpapaganda sa performance ng motor. May hatak tapos may dulo. Kumbaga nagpapaganda ng performance from low, mid to high RPM. Dito sa kanyang front fender, dahil nga S version ito ay may sticker or decals na ABS. Bagamat naka-drum brake pa rin sa likod, ang mahalaga naman ay may ABS na siya, naka-display sa kanyang unahan dahil nga S version ang motor na. Nakakatulong to sa safety natin. Iniwasan nito na pagka biglaan tayo nagpreno ay hindi maglalak yung mga preno natin. Sa magkabilang gilid ng motor dito sa pinakagitna, ay makikita natin ang maliit na Mio at naka-highlights yung malaking font ng Aerox at may letter S sa dulo na may kombinasyon ng gray at red na nakadikit dito sa may fairings, dito sa may gitna na parang may letter X yung disenyo. At dito naman sa kanyang pinakalikuran, sa hulihan ay may decals lang na kulay gray at silver. At dito sa kanyang bandang taas, bandang likuran na, sa gilid ay may minimalist na decals na liquid chrome.
At dito sa kanyang pinakahulihan ay may hawakan dito yung ating mga backride. Madali lang naman siyang hawakan, dagdag sa safety ng ating mga angkas na nagsisilbing pinaka-grab bar ng motor na to. Dahil ang grab bar ng Aerox 155S ay hindi kagaya ng ibang grab bar na removable. Itong pinaka-grab bar ng Aerox 155 ay kasama na siya sa fairings ng motor na to. Pero napaka-durable, syempre gawang Yamaha. Dagdag sa pagka-unique ng motor na to, so may sarili siyang character, hindi lang dito sa unahan, hanggang sa kanyang likurang bahagi ay may makikita kang kakaiba dito sa motor na to. At dito nga sa kanyang pinakadulo ay meron pa rin logo na bilog ng Yamaha. At ang kanyang taillight naman ay sakto lang din yung laki, pero ang mahalaga dito naka-LED na. At yung kanya namang mga signal light dito sa huli ay naka-bulb type, medyo nakalitaw siya. Ang iwasan lang natin dito kapag ganito yung disenyo ng ating mga taillight ay iwasan na lang nating masagi. Pero hindi naman siya basta-basta ganun masisira kapag mga simpleng sagi lang syempre. Pagbaba dito ay nandyan na rin yung brake light at syempre yung lalagyan ng plaka. At dito sa kanyang bandang ibaba ay hindi naman nalimutan na lagyan din ng reflector ng Yamaha. So added visibility ito lalo na sa gabi pagka natutupan ng mga ilaw. Dito tayo dumako sa kanyang lift lever ay makikita natin na meron siyang park brake lock. Isa din ito sa mga safety ng motor na to kapag nakapark tayo sa mga alanganing lugar or medyo patarik na lugar. Hindi tayo mag-worry na baka gumulong yung gulong natin dahil pwede natin gamitin yung kanyang park brake lock para maiwasan natin ganong scenario. Dito sa kanya mga switches, dito sa left side, ay makikita natin dyan yung menu, pero pwede natin siyang i-convert or palagyan ng passing light. Nandyan yung high and low, turn signals at ang kanyang busina. Dito naman sa kanyang gitna, syempre na andyan yung kanyang instrument panel. Full digital to at talagang nandyan na yung lahat ng information sa motor na to. Na bukod sa may Yamaha Y-Connect na makikita natin sa ating mga cellphone kung ano yung status ng motor na to. Ang ibang information or status ng motor na to ay makikita pa rin natin dito sa kanyang instrument panel dahil napaka-futuristic na rin talaga ng motor na to. Present dyan yung orasan, kilometer per hour, odometer, fuel gauge, RPM indicator, trip 1 and trip 2. Pwede nating sukatin yung distansya ng ating pupuntahan from point A to point B. Ang ibig sabihin, pwede natin sukatin magmula sa bahay yung ating pupuntahan at magmula naman sa pinuntahan natin pabalik sa bahay. Pwede nating i-measure sa pamamagitan lang ng reset button dito sa may kaliwa. Nandyan pa rin yung ecometer, average fuel consumption, battery indicator, oil indicator, B-belt indicator, kung kailan tayo pwedeng magpalit na ng belt or kung kailan tayo pwedeng mag-change oil, brightness level from low, mid to high. At dito naman sa kanang bahagi, makikita natin yung switches, yung kanyang stop and start system, hazard switch, at yung kanyang electric start. Keyless na din yung motor na to at ma-access na rin dito kanyang fuel tank at syempre para mabuksan yung ating upuan. Ang kanyang fuel tank capacity ay napakalaki na rin dahil may katipiran na rin yung motor na to. Ang sukat ng kanyang tangke ay may 5.5 liters at may fuel consumption naman ng 48 kilometers per liter. At very convenient na rin ng motor na to dahil may bulsa na rin ito na pwede nating paglagyan ng ating mga gamit. Pag sinilip natin ay meron tayong 12 volt socket na makikita. Bibili na lang tayo ng adapter, pwede na tayo mag-charge lalo na pagka nasa biyahe tayo. May maayos at magandang upuan, maganda yung upholstery. Kakaiba na rin yung kanyang disenyo dahil medyo mababa yung upuan ng rider kumpara dun sa upuan ng ating backride. Meron na rin siya mga stitches. At pag tinignan naman natin yung kanyang underseat compartment ay talagang napakalawak na may 24.5 liters capacity na kasyang-kasya yung ating mga full face na helmet. At punta tayo sa mga features ng motor na to, naka-stop and start system na rin ito na ang ibig sabihin kapag humindot tayo, lalo na sa mga stoplight ng 3 to 5 seconds, kusang namamatay yung ating makina na nagre-resulta sa mas matipid na gas. Kung gusto na naman nating kumandar na, ipihitin lang natin, hindi na kailangan nating start pa, kusang aandar na yung motor. Maganda yung performance ng motor nito pero less fuel nga siya dahil meron na rin siyang blue board. Hindi na rin masyadong na-stress yung makina nito lalo na pagka i-start natin. Smooth pa rin yung makina dahil sa tulong ng SMG or Smart Motor Generator. Sa pamamagitan nito ay naalagaan natin yung ating mga engine na hindi masyadong ma-stress. Naka-VVA na rin na talagang nagpapaganda ng performance hindi lang sa umpisa pero hanggang dulo. Naka-ABS siya sa harap o anti-lock braking system na isa sa mga features ng motor at syempre sa safety na rin natin. Kapag biglaan nakapapreno tayo ay hindi basta-basta maglalak yung ating mga brake. At hindi naman lingid sa ating kaalaman na isa ang Aerox 155 sa mga ginagamit kapag nasa racetrack tayo dahil na rin sa mga malalapad at napaka-durable na mga gulong nito. Na may sukat sa unahan na 110, 80 by 14 at sa likuran naman ay talagang napaka-bulky na may sukat na 140, 70 by 14.
Pag pumunta tayo sa kanyang harapan ay makikita natin yung kanyang suspension sa unahan na naka-telescopic fork. Standard lang ito. Ang mahalaga sa likuran naman ay naka-unit swing na dual shock absorber. Naka-disc brake sa unahan dahil nga ABS na siya. At sa likuran ay naka-mechanical drum brake pa rin siya. At nung sinukat natin yung kanyang seat height ay hindi naman tayo nahirapan dahil hindi naman ganun kalapad yung kanyang upuan. May seat height ito na 790mm. So medyo tiptoe tayo pero maayos naman nating nailalapat yung ating mga paa sa ground. Kaya hindi tayo dito mahirapan na sumampa. Naka-relax position din tayo dito dahil upright position. So relax tayo dito lalo na kapag nasa long ride tayo. Ang kanya namang weight ay 124 kilograms. Malawak din ang kanyang turning radius. Safe na rin ito sa mga higanteng humps at mga malulubak na kalsada dahil may ground clearance ito na 145mm. Siyempre, bago tayo magpatuloy sa ating vlog, shoutout muna natin yung mga nag-comment last week at nung mga nakaraang linggo pa na hindi natin na-shoutout noong nag-re-upload tayo ng video. So, ito sila. Julius Gulisao, Rolando Estrada, Vincent Abasia, Gilbert J.P. Molina, The Independent, Enrico Dine Herrera, Braddock Evangelista, RV Sanchez, Mike Jefferson Gipay, Juan Paulo Tirubias, Miko Michael Sigoy, Romel K. Wong, Peter Romel Masangkay, Jordan Orsio, Kurt Baguio, Angelic Balbuena, Christopher Flores, Bojoy Gaming, DK Yuri. Siyempre, pumunta tayo sa kanyang specs. Ito ay may 155cc, liquid cooled, 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, FI, 4-valve. Ang kanyang bore and stroke ay 58.0 by 58.7mm at ang kanya namang compression ratio ay 11.6:1. May maximum power na 11.3 kW or 15.4 PS at 8,000 RPM. At ang kanyang maximum torque naman ay 13.9 Nm at 6,500 RPM. Electric starter, e-belt, automatic. Ang color variant ng Aerox 155, kahit na anong version ay may mga kulay na Race Blue, Science Storm, Matte Gray, Yamaha Black, Matte Black, at syempre ang bitang kulay sa vlog natin ngayong araw ay ang Premium White. At syempre makikita natin ang unit na to dito sa Circus Verde dito sa may Antipolo. Sa may Sumulong, halos malapit lang sa Robinson's Place, Antipolo. Ang Aerox S155 ngayong taon ay may SRP na 149,000. Pwede ka namang mag-installment kung ikaw ay magda-down dito ng 20,000. Magiging monthly mo kapag kinuha mo ito ng 3 years ay 7,285. Sa inyong lugar, magkano ba ang SRP ng motor na ito? Comment nyo nga sa ibaba. Sa palagay nyo, sulit pa ba yung Yamaha Aerox 155S ngayong taon? Comment nyo nga sa ibaba. That's it for today's vlog. Kung umabot ka hanggang sa dulo ng ating video, ay huwag mo naman kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin para maging updated ka sa mga susunod pa nating video.